Ipagpatuloy natin ang pagninilay-nilay tungkol sa Genesis. Balikan natin ng sandali yung batas na ibinigay ng Diyos sa loob ng harden. Sabi niya, gawin mo ang gusto mo. Pwede mong kainin maski na anong prutas dyan sa mga punong kahoy. Maliban doon sa prutas ng punong kahoy na ito. So, ang ibig sabihin, may hangganan ang iyong pwedeng gawin. Gawin mo ang gusto mong gawin, kaya lang may hangganan. Kilalanin mo ang hangganan. Pag hindi natin kinilala ang ating hangganan, kapag tayo ay nadala ng ating pananabik, nawawala na ng kontrol. Alam natin na nakakasira na. Nasisira na tayo. Nasisira na ang ating buhay. Halimbawa, ano nangyayari pagka talagang matindi at wala ng pagpipigil ang ating pananabik? Isang bagay na pwedeng mangyari ay ang ating kapwa ay nagiging isang bagay. Sasabihin natin, ang taong ito ay aking kinasasabikan. Nawawala yung kanyang hiwaga, nawawala yung kanyang kabuuan, nawawala sa paningin ko yung aking kanyang pagkatao. Yan, maaaring mangyari yan. O kaya ang aking kapwa ay nagiging karibal ko dahil pag nandyan siya ay humahad lang sa aking gustong mangyari. Nananabik ako at heto ang kapwa ko, baka makuha niya yung hinahabol ko. Ayan, tuloy niyan. Siya ay isang karibal, isang katalo. O kaya, pwede rin mangyari, ako ay nananabik, sabik na sabik ako, at itong kapwa ko, pwede kong gamitin, pwede kong maging kasangkapan para makuha ko yung aking kinasasabikan. Kaya ano nangyari, yung aking pakikipag-ugnay ay nawawasa. Nawawala yung kalusugan ng pakikiugnay sa kapwa. Makikita natin na ito ang nangyari sa mga kwento sa Genesis. Pagkatapos kainin ni Adan at ni Eva ang prutas, pinagbintangan nilang isa't isa. Ang may kasalanan, hindi ako, hindi siya. Pagkatapos ng kwento ni Adan at Eva, ano sumunod? Yung Cain at Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Pagkatapos ano sumunod? Yung arko ni Noah. Naging marahas na ang mga tao. Pagkatapos ng kwento ng arko ni Noah, ano sumunod? Yung pagtayo ng tore ng Babel. Akala ng tao, nandun na siya sa langit, maaabot na niya ang langit. Ano nangyayari sa atin pagka tayo ay nawala na ng pagpipigil sa ating pananabik? Tayo ay nagiging akala mo kung sino na. Yan, nakakalimutan na natin yung ating hangganan at tayo ay nagiging mga akala mo kung sino na. Ito yung nga yung sinasabi dun sa Genesis. Ito yung pag-ingatan mo. Maaari mong gawin ang gusto mong gawin, pero mag-ingat ka. Darating yung oras, akala mo kung sino ka na. Hindi mo na pinapansin yung hangganan ng iyong pananabik. Maganda yung batas na ibinigay ng Diyos. Pinakikilala ng Diyos kung anong ibig sabihin na maging maligaya. Kung anong ibig sabihin na magpakatao. Maligaya ka kung kilala mo ang iyong hangganan. Sabi ng Diyos, hindi mabuti na nag-iisa ang tao. Ang mabuti ay, meron tayong kapwa, tayo ay kakapwa. Ang buhay ay hindi buhay ng nag-iisa at nagkukulong sa sariling pananabik. Kailangan natin ang isa't isa. Kaya nga yung hangganan na binibigay ng Diyos ay nagsasabi rin na kailangan natin ang isa't isa. May hangganan, hindi mo alam lahat, hindi mo hawak lahat, hindi mo kaya lahat, hindi mo pwede sabihin na sa'yo na lahat yan. Ikaw na ang may hawak ng lahat na yan. Hindi malusog ang akala mo kung sino ka na. Hindi malusog ang akala mo kung sino ka na. Kaya nga, pag kinilala natin yung hangganan, makikita natin na tayo ay nasa isang uri ng pamumuhay ng pakikipagsapalaran, adventure, kasama ng iba. Lumalalim tayo, hindi pa tapos lahat, hindi pa sarado lahat. Sa pananabik, sinasara natin lahat. Akala mo nga kung sino na, sarado na, tapos na. Pero sa pakikipagsapalaran, bumubukas palagi, meron pang lalalim, meron pang ligaya, meron pang masaya, meron pang bumubukas na pintuan. Subukan natin, pasukan natin, tignan natin, lumalalim ang buhay, lumiligaya ang buhay.